O dakilang Diyos, aming Diyos na nasa langit, nagpupuri kami at nagpapasalamat. Higit sa lahat, sa hininga ng buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, naniniwala po kami, kayo po ang Diyos na hindi nag-iiwan, hindi magpapabaya sa amin, na lagi kayong, Lord, nandun po sa aming tabi, Panginoon, upang kami, O Lord, ay protektahan. Andun po, Lord, alalayan sa bawat lahat ng aming ginagawa. Lalo na sa mga oras na kami nangangailangan. Maraming salamat. Dalangin po namin sa umaga pong ito. Kayo ang Diyos ang aming maluwalhati. Kayo po ang Diyos ang aming, Lord, mapatungkulan ng aming mga, Lord, lahat ng aming mga patutuo sa umagang ito. At higit sa lahat, dalangin po namin, buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, sa lahat ng aming mababasa, mapag-aralan sa umaga pong ito. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalo na tigit yung mga patungo sa lugar pong ito, at yung mga nagpe-prepare pa, O God, Lord, ay dalangin po namin na ihanda niyo po sila. Maging ang aming mga kapatid na nandun po sa mga ibang lugar, sa ibang bansa, abutin niyo po, ingatan niyo po sila kung paano niyo po kami, O Lord, iniingatan rito, ay ganyan din po sila, O God, na ingatan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat, Ama, Lord, lalo na sa inyong dakilang bugtong na anak, Panginoon, na kung saan, Lord, naroon po ang pag-ibig, pagmamahal po sa amin. Maraming salamat. At ang lahat pong ito, O God, ay tinataas po namin sa inyo at pinapapurihan po namin sa inyo. Kaya, Lord, salamat na marami. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral pong ito. Ang inyong banal na presensya, Lord, patuloy na mangusap sa amin, Panginoon, sa magitan ng inyong mga salita. Salamat, Ama. Dalangin po namin, Lord, sa umagang ito. Kayo po lamang ang mataas, maluwalhati, O God. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. At akin po nga itutuloy po yung about the encouraging word of God in the life of Job. Kilala po natin is the life of Job. Hallelujah. At hindi ho tayo, mga kapatid, hindi ho tayo exempted. Ano mga ating buhay, ano man yung katatayuan natin. Nakita ho natin, di ba, biglang-bigla yung pagkamatay ni Pinoy. Meron pala siyang sakit sa renal disease. Meron pala siya actually, ano pala siya, waiting po siya for kidney transplant. So, there's no exemption about the sicknesses. Ano man yung katatayuan natin. Sabi nga, mataas ka man, mababa ka man, the same sa paningin ng Panginoon. Kaya, sabi nga, tayo man po ay mayaman, meron ka katungkulan. Pag hindi mo sinunod ang Lord, isa lang din ang pupuntahan. Walang iba kundi dalawa lang ang pupuntahan. Kung sumunod ka, ang pupuntahan natin, wala iba kundi ang langit. Pag hindi ka sumunod, ay naroon, ang pupuntahan mo ay impyerno. Kaya nga, mga kapatid, nakakagulat sapagkat he's a president. Meron siyang lung problem, diabetes, and then kidney. Kaya lang, sabi nga mga kapatid, pag tayo raw umiihi, pasalamat tayo. Napautot ka, magpasalamat ka. Bakit? Pag lang sa ospital ka, binabayaran ng malaking bagay yun eh. Di ba? Kaya nga, naroon po mga kapatid na kung saan it's all the natures, lalo na po sa atin, sa buhay po natin. Kailangan po natin na number one ng Panginoon. Kaya nga, sabi po rin ni Job, in number 3, sabi niya po, success comes from God. From our God, na kung saan, ito po yung mababasa po natin in 1 Chronicles 29, verse 11 and 13. 1 Chronicles 29, 11 to 13. Ako na bababasa.
Sabi mo rito, gawin ko na po, diretsuhin ko na hanggang mula 10. Sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David na pagpuri kay Yahweh. Sabi niya, purihin kayo magpakailanman ni Yahweh, ang Diyos ni Israel na aking Ama. Sa inyong kadakilaan ang kapangyarihan, ang karangalan ng pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian na kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo magmumula ang kayamanan at karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. At kayo ang nagbibigay lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong kamalwalhating pangalan. Purihin po ang salita po ng Panginoon. Ito po yung pagpuri ni Haring David sa ating Panginoon. Maging tayo, sinasabi po natin yan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niya po sa amin. Even in our life, even in our success, mga kapatid, wala ho tayong ibang patutungkulan, babalikan ng higit sa ng kadakilaan, wala ang ibang kundi ang Diyos. Kaya nga, kung you have an evaluation from before and today, ano po ba yung buhay natin? It is much better ho ba nung before or now? Di ba, kung titignan po natin, if we have comparing, mas mabuti yung buhay natin ngayon kaysa sa noon. Bakit? Sapagkat noon, nandoon po yung unang-una, napakasarap po magpuri sa Lord, yung wala kang pinoproblema eh. Wala kang iniisip. Di ba? Wala kang, pagbata ka pa, malakas ka, wala lahat nandun eh. Wala kang iniisip, wala masyadong pressure, wala masyadong stress. Number one, wala rin sakit. Amen? And then, if you are alone, wala kang iniisip na kung saan nandoon yung pamilya mo. Pero mga kapatid, that right now, nakita po natin, nandoon po, nakita natin lahat sa buhay po natin ay mahalaga. Time, mahalaga po yung ating kalusugan. Health is wealth. Ano ba nangyari kay Job? Diba? Nagkasakit siya. Pero inalaw ng Lord yun. Inalaw. Pero sabi ng Lord, sabi niya kay Satanas, papatayin. Kaya nga mga kapatid, nakita po natin na kung saan si President Aquino na namatay. Masaya kaya siya? In spite na namatay siya na single. Siyempre, Pastor. Binata siya eh. Hindi, marami sa kanya na link, kaya lang, choosy. Masyado siya mapili. Marami siya Ang talagang napabalita diyan si Corina Sanchez noon. Kaya nga makikita po natin sa talagang kailangan na ang isang lalaki binigyan naman talaga ng partner di ba? Kaya kailangan you need to choose. Kaya lang sometimes nagkakaroon din ng problema. Kasi minsan, hindi kayo nakakasundo. So, pero sa buhay po natin, sino ba gusto ng isang mag-asawa magkahiwalay? Di ba wala? Hindi, una-una kay Joshua. Yun yung inampo niya. Inampo niya si Joshua. Ano yun? Written yun kay Joshua. Kaya nga, kung titignan po natin, mga kapatid, she's already 61. Wala namang edad eh. In his life, sabi nga andun yung success niya eh. Nakapag-presidente ka success ka noon. Ibig sabihin, in Old Testament, naging hari ka. Pero lahat may downfall. Lahat. Kaya nga sabi rito, salamat sa iyong kapangyarihan.
kapangyarihan na binigay sa'yo, kaya lang yung kapangyarihan pang ibinigay sa'yo, na-enjoy mo. You enjoy the power of the Lord that are given to you. Nandun ba, yung power po bang yun ay napasalamatan natin? Sabi nga, matagal na pala siyang nasa loob, labas-masok sa ospital. After ng 2017, ayun na, nag-start. Kasi bakit? Siyempre, ando na yung stress. Andun mga kapatid ko in the life of politician, every time, they will die as a politician. Kaya mahirap din mga kapatid. Kaya makita po natin na kung saan ang pinakamaganda sa lahat pero namatay siya namatay siya na natutulog. Namatay siya natutulog. Hindi yung you die in pain. Kaya nga nung itinakbo siya, wala na, DOA na kagad yun. So, maganda mga kapatid sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lahat to tayo, we are suffering. Yung nangyari sa'yo, honestly, it's too hard. Pero, ang maganda nun, frankly, I'm praying for you. Kasi kailangan mo, you need an encourager You need a prayer. Kailangan mo may lalaban sa'yo hindi lang ikaw Why? Kasi nandoon yung shielding and covering. Di ba? Kaya nga, sabi ni Lord, you need to visit me when I'm sick. You need to feed me. Na kung saan, when I'm starved. Kaya nga mga kapatid, you need to visit me in the jail when I'm in prison. Kaya nga mga kapatid, lahat po yan, tinitingnan natin, ginagawa po natin, pero not isang literally na kung saan, pumupunta tayo ng jail, pumupunta tayo ng ospital. Not literally na kung saan, pumupunta tayo, pinakakain natin, no? Kaya yun po yung pinapaabot po sa atin ng Lord. Kaya nga, even in my life, mga kapatid, every time nandoon po yung kahapon, naggawa ako. Kasi nung Friday, sumumpong na naman yung likod ko, naka-hotbox na ako Talaga ang sakit. Tapos na ng Saturday, okay. Kahapon, umabot ako ng 190. Ang BP ko talaga mahilo-hilo ako. So I pray to God. Pero ando pa yung ando pa rin yung ginagawa ko. So mga kapatid, nandoon po na kung saan, nagpapasalamat ako sapagkat nandoon po yung the Lord is giving us. Inile-lecture tayo, sineseminar tayo everyday ng Panginoon. Nasa na po ako ngayon nasa diet na ako. Kaya in only how many days nawala na kagad ako ng 2 pounds. Kasi bakit? Kasi habang bumibigat ka, lalong nabubugbog yung likod. Lalo nabubugbog yan. Mabigat ako, umabot na naman ako na 182. Kailangan ko mga 177. Nagtimbang ako kahapon. 178 na ako. So kailangan na maging 175 para hindi masyadong mabigat. Bakit? Kasi yun yung yun yung tama lang kaya ng katawan ko. Yun lang. Kaya hindi na masyadong and then the intake sugar hindi na rin. Kaya yung rice natin mga kapatid, lalo na yung mga kababaihan, pero mas malakas mag-anong babae, mag-burn ng sugar. Bakit? Kasi mas maraming trabaho yung babae. Diba? Kahit hindi nagtatrabaho yan, yung bibig nagtatrabaho daw. Amen? Di ba? Na-measure yung sugar ko is level is about 130. You need only to 110. So, kailangan ko ibaba. Unti-unti. Hindi ba pwedeng bagsak? Kasi pag binagsak mo, mahirap. Kaya nga,
Alam niyo pa mga kapatid, sabi nga natin ako saan, life is life is very short, but if we are into the Lord, nasusundin natin na life will be prolonged. Mapapahaba po ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat nandun po yung ating pagsunod. Amen. Hindi ho tayo magiging abusado. Kaya nga, salamat sa Lord sapagkat nandoon po yung ini-instruct po tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya lang noong pong unang panahon, mga kapatid, wala hong ganito. Kasi wala naman masyadong doktor. Ang lahat po ng karamihan ng mga tao noon na herbal and then sa Lord. Pero ngayon marami ng procedure. Meron kang sa aming case ni Anisel, maraming procedure diyan. Meron kaming PT. Meron sa pagkain, kailangan. Marami. Pati yung positioning namin, pati pagkilos namin, limitado. Kung titingnan, dapat kami ni Anisel naka-brace para yung pihit namin hindi masyadong yung bang maximum na kilos mo, kailangan na, nandun lang talaga. Kaya nga, mga kapatid, mapalad po tayo ngayon kaysa noon. Kaya lang, nakikita po natin, mas bata tayo ngayon, tayo iniisip kundi sarili na natin. Pero ngayon, mga kapatid, we are now thinking of our family. Even we are thinking na kung saan yung sarili natin. At higit sa lahat, mga kapatid, nung tayo po yung nakakilala sa Lord, lahat tayo na Kristiyano, we are thinking now the Lord. Iniisip na po natin ngayon yung gawain ng Panginoon. Kaya nga, naroon po mga kapatid na napakapalad natin. Right now, inuna po natin, we seek first the kingdom. We seek first His kingdom and righteousness. Kaya mga kapatid, na we expect blessing. Tulad po ni Job. Ang sabi nga mga kapatid, dito po sa Hebrews chapter 1 and verse 3, He is the radiance of the glory of God, and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification of sins, He sat down in the right hand of the majesty on high. Kaya nga, mga kapatid, sino po ito? Panginoong Hesus. Sabi po rito na kung saan after the making purification of sin and sat down and at the right hand of the majesty of high. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Sino po ba ngayon na nasa kanan ng Ama? Ang Panginoon. Pag ito po mga kapatid, ay sinunod natin, saan ang punta natin? Lahat po tayo punta ng langit. Yun na naman po, kahit sino naman po, kahit sabihin natin makasalanan, gusto pumunta ng langit Magtanong ka doon sa Bilibid, sino gusto pumunta ng impyerno? Wala. Walang gusto, walang magtataas. Magtanong ka, sino gusto pumunta ng langit? Daming taasan ng kamay niyan. Kaya nga, mga kapatid, mas madaling mamangaral yung ang pangangaral mo ay wala sa salita ng Diyos. Pero pag nangaral ka ng salita ng Diyos, umpisahan mo yung 10. Pag natapos, nasa harap mo, 2 na lang. Tapos yung 2 pa, wala pa sa isip yung isa. Ganon. Pero mga kapatid, pag sila, yung nandoon yung hinipo sila ng Panginoon, hindi na sila makakawala sa salita ng Diyos. Even me, nung ako po sa loob ng umaatin na ako noon, wala ako sa sarili. Observer lang ako nung umatin ako ng una, doon po sa Pleasant. Observer ako, patingin-tingin lang ako, palinga-linga lang ako. Pero yung isip ko, walang laman. Iniisip ko, tanghali na, wala pa kaming ulam. Pag-uwi, wala pa kami sinaing. Iniisip mo lagi kasi yung rutina, buhay mo, yung araw-araw, na pagdating ng alas 11:30, alas 12, kailangan kumakain ka na. Diba, mga kapatid? So, you don't have any sacrifice. Yung kailangan natin, mga kapatid, before we success,
Before we succeed in our life, you need to have sacrifice. Amen? Nung ako'y magtrabaho, nung unang-una ako magtrabaho, sabi ko, tapos ako. Nung unang-una ako magtrabaho, mga kapatid, ano binigay sa akin? Basahan tsaka walis tingting. Samantalang, halos 5 taon akong ang hawak mo. Calculator, pen, mga drawings. Tapos nakalagi ka magandang damit mo. Pagdating doon, bibigyan ka ng basahan tsaka walis. Isipin mo yun. Parang dinidegrade ka na. Why? You need to start. Yeah, you need to start. Kaya nung nagtrabaho ko, sabi ko, ganito pala magtrabaho, ang hirap pala magtrabaho. Kaya ganun pala magulang pag sinabing, ang laki naman ng hinihingi mo, anak. Hingi ka naman ng hingi. Doon mararamdaman mo. Sinasabi pala ng nanay natin, kasi lagi naman tayo nahingi sa tatay sa nanay eh. Kasi pag sa tatay tayo humingi, bigay lang yan eh. Pero pag sa nanay ka humingi, ang daming talang buhay niyan. May commercial pa, di ba? Kaya nga, kikita po natin mga kapatid, in our success, in our life, number 1 po talaga, unang-una, hindi pa tayo nakakakilala sa Lord. Napaparangalan natin ang ating magulang. Pero nakakilala po tayo. Lahat yan. Binawi natin. Parangal pala lahat muna sa Panginoon. And then susunod sa ating magulang. Bakit? Sapagkat ang ating magulang, yun ang ginawa pong instrumento ng ating Panginoon. Kaya, salamat. Ako'y nagpapasalamat kasi kung di ko nakilala ang Lord, wala na ako siguro. Hindi na ako umabot sa ganito. Kasi we have the same life. Pastor Tony, nakusan yung mga tropa ko, ubus na. Nalaman nga ni KP yun. 2011 pa lang yun, 2011 pa lang yun. Sabi nung isang tropa ko, yung isang tropa mo, sir, wala na eh. Bakit? Namatay nung nakaraan. Sipin mo yun. Kaya nga, mga kapatid, once you didn't accept God in your life, maraming bagay na mangyayari. Pero kung once na kamukha po nito, we accept the Lord in our life, ano man ang mangyari, pwede na. Di ba? Kasi we don't hold our life. Hindi natin nangahawakan ng ating buhay. Kaya nga, makusan na makikita po natin yung pangako po sa atin ng Diyos, lagi pong nandoon. Kaya, success comes from God. Hindi kasi marunong ako Okay, marunong tayo, but the Lord gave us the wisdom and knowledge. And number 4, sabi po rito, wait on to God. Maghintay po tayo. Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah chapter 40. Okay po, akin pong babasahin ang Isaiah 40, verse 31. Sabi po rito, ngunit muling lumalakas ang sumisigla at ang nagtitiwala kay Yahweh. Amen. Nagtitiwala. Nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Lilipat silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi sila mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. They are not in pain. Kaya nga mga kapatid, lahat po tayo, we are always waiting for a God we are like. Bakit po mga kapatid, sabi po nandoon po yung tayo pong lahat ay kailangan po natin ang sabi po rito lahat po tayo hindi manghihina. Why? Sapagkat sa kabila po sa ating naghihintay tayo sa Panginoon, hindi po natatapos yung lahat ng mga problema, obstacles, lahat ng dumarating po sa buhay natin, andyan lang yan, pero may nanghihina ba? Di ba? Wala nanghihina. Bagkus tayo po lahat ay lumalaban, lumalakas. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, mga kapatid, na kung saan, bakit po ginawa po yung agila? Because
nandun po ang simbolo sa agil, ng eagle na kung saan yung kanyang mata. Tuwid sa righteous. Pag nasa taas po yan, mga kapatid, kahit yung kaliit-liitang nakikita niya. This is the eyes of God. Kaya po ganun po yung pinatungkol po tayo sa ating lahat, Panginoon, ay sa agila tayo. Bakit? Habang tayo po nasa malayo, tanaw po natin ang ating Diyos, nakasama natin siya. Amen. Napakaganda ho na kung saan ni-research ko yung ganitong yung agila. And then, naroon mga kapatid, once na yung agila, nandun po sa taas. At pag ang agila, pag nandun na po siya sa taas, nakakampay na siya na marami, bigla na lang siyang titigil. Yung malapad niyang pakpak, nakabukas lang yan. Bakit? Bakit po yung we are like an eagle, we are soaring like an eagle. At pag nandun tayo sa taas, sa mga kapatid, matayog tayo. Why? Yung po ay sumisimbolo ng ating, we are trusting to Him. Pinagkakatiwala natin. Kaya kita mo, ang Diyos na ang nagpapalipad sa Kanya. Tulad po sa atin, we are on comforting zone. Ang Diyos po yung hahawak. Lord, hawakan mo ako, Lord. Bantayan mo ako. Bago kayo matulog, ano prayer nyo? Diba? Lord, salamat. Bukas gisingin mo ako. Baka malimutan mong, Lord, huwag akong gisingin Baka hindi ka na nga gisingin Lord. Lord, salamat sa buong araw pong ito, sa pagkapala. Sinamahan niyo ako. At higit sa lahat, Lord, bukas, Lord, gisingin mo ako. Kasi yan, sabi nga, sino yung nag-set ng alarm na iniisip niya bukas gising siya? Tama? May kasabihan, di ba? May logic yun. Binuksan mo yan, in-alarm mo yan, bakit gising ka ba bukas? Although the Lord will wake you up. Amen? Kaya nga, mga kapatid, and then, sabi nga, if we are soaring like an eagle, our trust is always nandun po sa ating Panginoon. Kaya matayog ang lipad na kung saan, never tayo po sabi po doon, never po tayong manghihina. Sabi po doon, hindi po tayo manghihina. At higit sa lahat, naaron po lagi, mga kapatid, siya'y lalakad. Saan po tayo lalakad? We will walk into His Word. We will walk into His righteousness. We will walk, mga kapatid, in His light. Nandun po yung liwanag. At ang pinakamaganda po ron, lalakad tayo at hindi tayo manghihina. Amen. Hindi tayo manghihina, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, and the last, tapusin ko na po, ay hope in God, in Psalms chapter 63, verse 5. 63 verse 5 po ng Psalms. Para meron na po akong topic na next. Ito po, ang sabi po rito na susulat, itong aking kaluluwa'y tunay na nasisiyahan, magagalak na umawit, na papuring iaalay. Laman ka ng gunita ako samantalang may imlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Yan sasabi ko po sa inyo kanina, na kung saan, we're always thinking of the Lord. Na kung saan, sabi nga po rito, lahat po ba tayo nagagalak sa Lord? Amen? At higit sa lahat, ang sabi po nga po rito, mga kapatid, na itong aking kaluluwa ko'y tunay na sisiyahan. Kasi alam niyo po, if our soul is not in a happy times, kita sa mukha natin. Yun tayo, mga kapatid, malungkot tayo, may problema tayo, kitang-kita yan sa mukha natin. Amen? May iniisip ka lang. Minsan yung you are in pain. Sabi nga sa aking kagabi ni Sajina, sabi ko, nakangiti ka pero may problema ka. May masakit sa'yo, no? Ang anak mo, tingnan mo lang, alam mo na.
Di ba? Alam mo na kagad. Ang tingin mo sa anak mo, tinan mo lang anak mo, alam mo na yan eh. Lalo na pagka walang pera. Di ba, sir, no? Lalo na pag walang pera, no? Alam mo na yan. Naalala ko, no, maliit ako, yung paglalambing natin sa nanay, pag meron kang lagnat, ano na yan, big deal na yun. Nay, gusto ko na Royal tsaka Skyflex. Okay, yung Choco Beam. Yun. Pero ngayon hindi eh. Sasabihin ka agad eh, gusto ko Jollibee o kaya yung McDo. Di ba? Medyo umano talaga na eh. Nag-level up na eh. Mayo, Skyflex lang o kaya yung Saltin, okay na yun eh. Yung tig-kinsing, yung biskwit. O kaya yung Santa, tapos na. Meron ka lang 25 centimos. Solve na. Ngayon, 25 pesos, kulang pa yon. Kaya nga, mga kapatid, but the Lord gave us what we need in our daily life, in our daily bread na pangangailangan po natin. Kaya nga, ang sabi po rito, itong aking kaluluwa'y tunin na siya nagagalak na umawit ng papuring iaalay. Kaya pag maawit po tayo, gawin po na talaga nating umawit tayo. Sapagkat yun po yung our thanksgiving to God. Kaya yung time na halimbawa, yung time na lang yun ang nagagawa mong kumanta, hindi mo kinakanta sa Lord. Pagdating ng linggo rito, kumanta ka na. Iawit mo na sa Panginoon para hindi nasasayang. Kasi that's the time. Pag umawit tayo sa Lord, yun pong pagkakalaw niya po sa atin, a big blessing. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Habang natutulog po tayo, Lord, ibigyan mo ako magandang panaginip. Kasama kita. Amen? At higit sa lahat, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Magdamag na iniisip ko ay yung iba, Mobile Legend. Kaya paggising, kagaya mata. So, praise the name of the Lord. In the life of Job, malayo po, yung dinanas niyang problema, sakit, para po sa atin. Pero sabi nga, mahaba man mo yung ating trials, mahaba yung mga obstacle, mga problema, stress, pero mas mahaba ang blessing na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Amen. So praise the name of the Lord. I hope, mga kapatid, na tayo pong lahat, we have a lot of success in our life. Amen. Praise the name of the Lord. So purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin Diyos sa buhay. Amen.